VP Sara, ayuda please. Putek yung mga reparation lang ang may magkakaayuda ng 10K. Ikaw ba hindi ka kasama ron? Apply ka lang. Tatapos lang ng OT ko sis. Hello, Josephine Pasco. Get well sir, Buds. Ad cautelam, padong. Ayan, yung ad cautelam, parang sasagot kami pero kino-question pa rin namin yung ginagawa nitong ano, unfair tong tapos na agad pa, sagutan portion eh. Akala siguro ni Kokey matatrap niya si BP. Boss, anong chance ma-impeach si Sara? At kung makalusot sa Senado, ilan ba ang boboto? May kakampi ba si Sara sa majority? Anong chance na ma-impeach si BP Sara? Dito po sa ano, malaki po ang chance na ma-impeach dito sa House of Representatives. Pero sa Senado po, malaki po ang chance. Pwera na lang kung wala nang balak kasi na baga, isusuko na nila pangarap nila na magpa-elect pa. Kasi walo dyan for re-election eh. Pag binasura nila, pag sila po ay boboto sila laban kay BP Sara, sigurado ng goodbye sila sa Mindanao at maraming bahagi ng Visayas. Ano na po pala nangyari sa pagpunta nila attorney Yesesio sa SC? Sa decision kay o nga, dami ko na nga nainom itong mainit na ano na lemon. Tatay Badong, yung NUP naghanap ng bibigat na evidence sa impeachment. Negative 10 na si Bangag sa press. Inday, positive 56. Alam niyo yung NUP, parang ang tansya ko lang, nagpapataas lang ng presyo. Tsaka lang ako maniniwala na sila ay babaliktad pag bumaliktad na talaga. Pero so far, pampataas lang ng presyo. Kasi tignan nyo, pinupuri nila si Sandro Marcos. Tapos, ang binabanatan lang si D. Yun lang. Binabanatan lang nila si D. Pero hindi sila bumabanat sa gobyerno. Merci beaucoup. Beatrice. Kaya pala nanahimik si Lebiste. Si Ligarda nakatanggap. Meron daw part 2 daw si Lebiste. Abangan nyo. Boss Badongers, hindi ako reparation. Matetegi ako sa gera. Nandiyan ka pa ba? Ayaw mo. Yes, mali ako ng pakinig kay boss. Anong mali ka ng pakinig? Sir Buds, nagpagas kami ngayon bago magtaas bukas 68.30 na gasoline. Magtataas pa bukas 11 to 12 pesos. Grabe po, aray ko. Di lang po yan. Ang dami rin po palang dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Teka, alamin ko lang kung gaano karami. How much? Ngalan yun? Fertilizer. Po kayang magsalita ng tuloy-tuloy. One-third of the world's fertilizer supply typically passes through Strait of Hormuz.
O tignan niyo po, 1/3 ang dami po nun. Kaya po kung hindi lang po langis ang hindi nakakadaan sa Strait of Hormuz, pati po fertilizer. So, yung akala natin nung una, maapektuhan lang yung presyo ng, pagkain dahil sa langis, pagtaas ng presyo ng langis. Eto po direkta, fertilizer. 1/3 ng world fertilizer na ginagamit sa buong mundo, diyan po galing. Ang tindi nun. 1/5 lang yung langis diyan, eh. 1/5 lang ng mundo ang langis na galing diyan. Yung fertilizer 1/3, mas marami kaya sabay-sabay na po. Hindi lang po gas, hindi lang po gasolina, pati po pagkain direkta kasi lahat ngayon gumagamit ng fertilizer. Sa palagay mo, Sir Buds, sino yung 4 na senador na kumausap sa kanya, sa palagay mo yung mga yung may re-electionist? Mahirap pong mahirap pong manghula. Basta ako ang gusto ko po so far, yung 7 natira, 'di ba? Si Pastor Quebuloy, si Vic Rodriguez, si Hinlo, lahat ng 7 kasama si Pastor Quebuloy. Kasi 3 yung nanalo sa 10, eh. So 7 yung natira. Tumakbo pa rin sana. Tapos dagdagan lang kasi may 5 pa, 'di ba? Puwede na si Topacio, si Torion, si Quanzon, may 2 pa. Si ano, puwede rin 'yan si Defensor, 'di ba? Malakas din humatak yung mga Defensor, eh. Tumatanggap si Tatay Badong ng Ukrainian refugee, biro lang. Naku boss, delikadong UN security 'pag nanalo siya, dun naman siya mag-aasik ng korapsyon. Hindi niya kaya yun, mas wais pa mga tao ro'n. Ano magiging kasunod pagkatapos na sinagot ni VP Sara ang impeachment? Mag-voting na ba sila? Hindi po. Sasagot sasagot uli yung, sasagutin naman nila yung kay VP Sara, tapos sasagot uli si VP Sara, tsaka sila magbobotohan. Palagay mo Sir Badong, may halaga ang sinabi ng isang Japanese sa UN, human rights, na makalabas si Tatay Digong? Alam po ninyo, sa'kin mas importante naman yun na pinag-uusapan na siya ron sa United Nations Human Rights, kaysa sa ICI lang siya naririnig. Kasi sa ICI, wala na, eh. Ano na, eh, kumbaga sabi nga ng Hapon, eh, sarili na nilang, mga batas yung hindi sinusunod ng ICI, eh, ICC. Masyado ng corrupt. Tingin ko, corrupted na yung ICC. At least ito bagong venue, at least yung venue na 'to United Nations, 'di ba? Oh, at least may nagsasalita para kay Tatay Digong at hindi Pilipino. Hapon ito, Hapon. Bagamat, hindi naman tayo sampalataya na automatic may mangyayari, at least pinag-uusapan siya sa United Nations na. Boss Bas, ano po ba talaga purpose ng PBBM sa pakikipag-meeting niya sa isang CEO ng isang conglomerate ng offshore account? Maintindihan kung ano po yung purpose niya, kalawa, naganap ba yan? Di po ako sure. Pero alam ko yung pinupunto mo, kung yan po ay totoo na may kinausap si BBM, eh malamang yung iniisip mo, yun na yun. AL, Caitlyn, instead na magpategi ka diyan, kunin missiles at tapon sa Malacanang kasi birada na kapaligiran.
Tibakay na si Tuta Sen para mapalitan si Pinky sa BR. Tatay Badong, nanghihingi na ng tulong si Trump. Magpadala kaya ng manananggal si Bangag? Umaangal na yung ano, yung Israel eh. Alam niyo po, ganito pala, no? Yun palang mga gamit ng Amerika. 'Di ba? Sila nagpapadala sa Israel. Talo po sila sa Iran. Alam niyo kung bakit? May nagkuwenta yung mga Indiano eh, yung first post, yung babae na Indiana, ganda ng pagpe-present nila eh. Yung gastos ng Amerika o ng Israel para sa halimbawa yung drone, $10,000 ang halaga ng isang drone. Pero ang pantira nila sa drone, $4 million bawat isa. So yung 10,000, titirahin ng 4,000. 4 million. So yung discrepancy ang laki. 'Di ba? Ang gastos po, ilang araw pa lang, isang linggo pa lang, bilyon-bilyon na po ginagastos ng Amerika. Mali po sila ng tansya. Kasi yung una nilang ginawa yan sa Iran, ceasefire agad eh. Umanat lang yung US ng isang bombahan, ceasefire na agad yung Iran. Eto, iba ginawa nyo eh. 'Di ba? Kaya yung Iran talagang wala na eh. Pupulbusin na sila eh. Tansya ng Iran, naku, wala na mangyayari sa amin ito pag hindi kami lumaban. Kaya lugi po sila sa... At eto pa po ang matindi. Ngayon ko lang po natuklasan to. Dati ko na naririnig pero hindi ako makapaniwala. Ngayon ko na-realize. Ngayon Dubai pala, wala pala langis ang Dubai. 1% lang ng kita ng Dubai ang galing sa langis. Ang malaki pong bahagi ng kinikita ng Dubai ay yun pong tourism at saka yung nakaka-attract siya ng mga mayayaman sa iba't ibang bansa para manirahan sa Dubai. Kasi pag mayaman ka, 'di ba? Ang sarap mamuhay sa Dubai. Ngayon, nag-uwian na yung mga mayayaman sa kanilang bansa. Yari. Ngayon ko lang po nakita yung Dubai na ganyan. Po sinasabi na yun po. Kaya ako ayoko manood kasi eto problema eh. Pag nanood ka ng maka-Iran na mga palabas, akala mo nananalo Iran eh. Pag nanood ka naman ng mga maka-US, akala mo nananalo US eh. Kaya pumarehas ka lang dito ka sa mga wais. Yung sa mga Indiano ko nanonood eh para patas eh. Patas yung dating eh. Patapos na tayo, Rolando. Kaumpisa pa lang. Caitlyn, balita ko ma'am, pupunta si Roro sa Cyprus. Panoorin nyo si Jiang, na Chinese professor sa US. Matatalo daw ang US. $900 million a day. Kaya nga, bilyon-bilyon ng ang gastos ng US. Ako, baka matalo pa Israel. Umaangal na po ang Israel dahil ang Israel po umaasa sa US. Wala na raw sila nung pantira nila sa 'di ba yung pantira mo sa mga missile? Minsan parang narinig ko sa birada si Roro. Alam mo, nakalimutan ko na si Roro. Ang ano ni Roro, parang dati nakatambayan dito, 'di ba? Naku, baka matatalo pa Israel. Iba to si orasyon niya si Roro. Parang ganyan din comment ko. Your audio is not working, Sir Buds, watching from US. Talaga? Mahina lang po talaga ang power ng boses ko ngayon.
Hello, hello. Talaga bang wala akong ano? Hindi, eh. Senyor Aguila, baka natamaan si Roro ng sharpnel. Gracie, Tony Stark ba yun? Boss Badongers, kaya nga po boss, bawal mag-post ng nangyayaring gera sa Dubai. Dun, sa Dubai, 'di ba? Hinuhuli nila, no? Boss Badongers, yung Iran ang demand Chinese yuan pabayad para sa langis. Ipe-phase out niya ang uso USD, niyayari niya US yuan pala currency diyan sa China, not yen. Opo, yen sa Japan yun eh. Magandang gabi, Boss Badong. Alam nyo, barado na. Ako pumunta sa Dubai, ganda. Town gold. Times ako pumunta sa Dubai. Dubai is only one state of UAE. Opo. Alam ko, ano no, Emirates, di ba? Inubo siya ng mga Emirates. So, Abu Dhabi, Dubai. Dubai is only one. Yes, capital of UAE is Abu Dhabi. Naubusan na rin ng missiles ang US. Kasi po, ang bilis ng palitan nila ng missile, yung nakikreate nilang missile, konti lang kaysa sa mga pinaputok nila. Sabi nga, pag ganyan pala mga missile, hindi pa high-techan. Kasi pag high-tech, konti lang gagawin mo dahil mahal. Paramihan pala ng missile ang labanan. Tama nga, high-tech. Biruin mo, may missile ka na pantira. Ang ginagawa ng Iran drone lang 10,000. Tapos, per missile tong pinag-uusapan natin Ang mamahal po, milyon-milyon. Kaya sabi ko, grabe, ang mahal pala ng mga missile na yan. Yes, capital of you. Yep, tak Iran. $500 lang yung missile nila. Yung pang-intercept, milyon. Tas ayaw sumuko. Ang mahal po ng pang-intercept, yun yung problema nila eh. Never po matatalo ang ganun ba yun? Ako, bakit nabihag sila kung di sila natatalo? Di ba? Di ba ilang beses na sila nabihag sa Bible din? Nalambihag ng Babylonia, etc. Ayoko pong mag-ano ng Bible, kaya lang parang wala naman pong ganun yata na hindi sila matatalo. Naging mga bihag nga sila ng Israel, di ba? Ng Egypt. Sabi, natalo sila. Ewan ko lang kung mali ng pag-intindi ko. Sa Bible yan eh. Di ba si Moises, niligtas sila? Siguro sila matalo. Daw din.